Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat at welcome sa lahat. Purihin ang Panginoon, tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat Ama dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng magandang panahon at masarap na pag-gising sa umaga, Panginoon. Patuloy mo Lord pagpalain bawat isa, Panginoon, sa lugar na ito, Father God. Dalangin ko Lord na ang aming mga pag-aaralan na Sunday School, Panginoon, namin makunawakan, Panginoon, ito. At ako bilang magtutupang mabigyan mo ng katalinuhan, Lord, na ito'y makibahagi lamang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalaan mo rin, Panginoon, ang aming mga kapatid wala pa. Ingatan mo sila, Panginoon, bigyan ng mga sasakyan, Father God. Nang sa ganun, makarating sila ng ligtas sa lugar nito at makasama namin sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat pa, Ama. Patuloy mong pagpalaan yung mga salita sa umagang ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Good morning, good morning. Purihin ang Panginoon. Ang pag-aalala po natin ngayon ay ang mga pagsubok sa buhay. Ito ba ay pagpapala ba ang pagsubok sa atin? May tatanong lang ako sa atin, sa bawat isa. Ano ba ang tingin niyo sa mga problema, mga pagsubok sa buhay? Pagpapala. Hallelujah. Ang sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 2, hanggang sa 12, sabi rito, mga kapatid, magdala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Sabi sa 12, pinagpala ang tao na nanatili tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Ganda po ng pangako ng Panginoon. Alam po ninyo, ang lahat pala ng mga nakikita natin sa mundong ito ay dahil sa problema. Bakit nagkaroon ng eroplano? Kasi ng problema yung mga matataong matatalino kung paano sila makarating sa isang lugar. At humanap sila ng solusyon at nakakuha sila ng mga magagandang idea, gumawa sila ng eroplano para mabilis makapunta sa mga iba-ibang bansa. Dahil sa problemang na naranasan nila. Bakit nagkaroon ng barko? Dahil sa problema. Paano dadalhin yung ating mga kalakal sa Manila kung walang barko? Yung mga tao matatalino, nag-isip sila kung ano ang gagawin dahil sa problema. Bakit nagkaroon ng masasakyan? Dahil ng problema sila kasi mga kabayo natin muna napapagod na hindi na kaya magbalik-balik. Kaya nag-isip ng mga sasakyan na buo yung mga gandang bagay dahil nagkaroon sila ng kaisipan, nagkaroon ng solusyon yung mga problema at yun ang naging tagumpay. Dahil doon sa maliit na problema, pinalaki ng mga tao, matatalino na nag-isip at nagkaroon ng solusyon. Bakit ngayon dati naman pulot ka, namumulima ka sa mukha mo, sa buhok mo, hindi mo maiganon-ganon. Dahil sa problema, dumanda yung buhok mo. Nagpariban ka, maganda ka na ngayon. Yung problema yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Yun ang nagbibigay ng tagumpay. Yun ang nagiging tungtungan natin para tayo maging ganap na maging anak ng Diyos. Bakit? Bakit ngayon ganda na ng mukha mo? Dati naman, di ba? Nag-isip ka kasi ang dami mong tinignan sa Facebook kung saan ano ba yung nagpapaganda ng mukha? Ano ba yung nagpapaganda ng... Diba? Itong produkto ito, itatry ko, gumanda ka ngayon. Diba? Dati naman, medyo yung mukha mo, pero ngayon, ang ganda na, di ba? Kasi nagkaroon ng problema. Nang problema ka sa mukha mo, tiris ka ng tiris ng tagyawat. Ngayon nagkaroon ng mga idea, mayroon palang maganda na
gaganda na yung mukha mo. Dahil doon sa problema yun, gumanda ka. Di ba may mga taong pangit-pangit ng mukha, nagsikap, nagpayaman kasi dahil sa problema niya, tinukot siya, sinasabi niya, pangit mo. Nagsikap siya, nag-aral ng mabuti, yumaman, at nung ilang taon nagkaroon ng maraming pera, paglabas ng tahanan, paglabas ng lugar, hindi mo na nakilala ang guwapo na at ang ganda na. Dahil sa isang problema na naranasan niya, tinukot siya kung ano sinasabi sa kanya, nagtagumpay siya dahil doon, yun na naging tungtungan niya at siya'y naging asinsado at naging guwapo pa. Diba? Pag may mga nagsasabi sa iyo, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Wow! Hindi yun kasiraan para sa iyo. Yun ay nagiging dahilan para ikaw ay iangat mo yung buhay mo. At may Panginoon tayo na pwede natin hinganan. Sabi dito, diba? Kung kulang kayo sa karunungan, kumapansin po yun sa ating binabasa, at sabi nito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag ang mag-aalilangan sapagkat ang nag-aalilangan ay parang alon sa dagat itinataboy kahit saan. Tayo po, napakatalino, napakayaman ng ating Diyos. Kaya kung kulang, sabi niya, humingi tayo sa Panginoon ng katalinuhan. Marami pong tao na ginawang tungtungan yung mga bagay na mga binabanggit sa kanila ng mga tao sa paligid nila. Nagtagumpay sila. Alam po niyo yung napansin ko dito sa atin, lahat tayo nagdanas ng trials. Mga pagsubok sa buhay. Siguro dito, talagang sagad-sagad din yan. Kami talagang may mga times na umiyak kami dahil sa pagsubok, sa karamdaman, architect table. So tayo lahat nakaranas nun. Ano po yung equivalent? Ano yung kabaliktaran ng mga pagsubok na yon? Bakit ka binigyan ng Panginoon? Si Kuya Mar, dumanas din yan. Ha? At talagang hindi basta pinagdaanan niya. Alam po ninyo, ito na kaya nga sabi ko yung tema natin ay harvest time kasi ito na po yung panahon ng pag-harvest natin ng goodness ng Panginoon. Pero alam naman natin yung sinabi ni Pastor na dapat tumikit tayo sa tamang tao o sa Panginoon tayo mismo tumikit para tayo magkaroon ng magpapala mula sa Kanya. Kaya yung mga pagsubok sa buhay natin, huwag mo itong tingnan bilang isang kalaban mo. Gamitin mo ito bilang isang tungtungan mo para umangat ka sa buhay. Marami pong mga problema ang naging matagumpay dahil sa mga pinagdaanan nila. Pag pinakwento mo naman yung mga taong nagtagumpay, kung bakit sila nagtagumpay, ang sasabihin nila, hindi namin sasabihin na kasi tumama ako sa loto. Meron din ganyan, pero naghirap. Ang daming tumama sa loto pero naghirap. Bumalik sa dating buhay niya. Pero yung nagtagumpay na dumaan sa talagang maraming pinagdaanan, kami nung una, hindi nyo ba alam? Talagang kami, ang nilalakad namin, galing pa kami sa bundok. Nilalakad namin yan, papuntang bayan, nagsisikap kami. Hanggang sa, ang aming ulam nun, ganito lang, nagdadala kami ng kamuting kahoy. Ngayon, isa ng matagumpay na tao. Diba? May pinagdaanan May pinagdaanan. Yung po pinagdadaanan natin, ang reality po ng buhay talaga, may pinagdadaanan para maging matagumpay. Kaya lang maraming tao na pag may problema, talagang inilulubog sila ng problema. Sila yung ibinababa ng problema. May mga tao naman na nagkaroon ng problema ng trial sa buhay, yun yung ginagawang apakan nila, tungtungan nila para lang sila makaangat. Kaya alam mo tayong lahat, sa kabila ng ating mga pinagdaanan, malaki pong tagumpay ang ating ma-harvest. Talagang, ito na po, kahapon, habang tinitingnan ko yung nag-deliver ng ano dyan kay Paul yung hollow block. Tapos nakita ko si Kuya Mar ay nag-aayos na rin ang kanyang babayan. Sabi ko, Panginoon, tinitingnan ko sa kanya kagabi habang kami matutulog. Sabi ko, pag may bahay na dyan, tatlo sunod-sunod, ganda na tingnan. Tapos yung bahay pa naman na ilalagay dyan, magaganda.
Talagang na-imagine ko na magkanda talaga. Sabi ko, grabe ang Panginoon. Hindi siya naglalagay ng, siyempre, kalapit ng kanyang templo. Gusto niya maging maganda rin. Kasi yan din yung isang titignan ng mga tao. Sabi ko, Panginoon, salamat dahil alam ko, ito na. Narito na talaga yung blessing na ibibigay mo sa amin. Diba? Pinalawak mo yung kaisipan mo sa mga nagdaan sa atin ng mga nakaraang taon. Maamis ka na lang sa ibinibigay ng Diyos ngayong taon sa atin. So, talagang sabi ko, Panginoon, ito na. Ito na yung talagang makakamit na namin ng mga pagpapala. Ako ay masaya-masaya dahil itong 2024, talaga pong ipinakita na sa akin ng Panginoon kung ano yung magiging buhay natin ngayong 2024, ano yung makakamit natin na pagpapala mula sa Kanya. Kaya po, dikit-dikit lang sa Panginoon, kumbaga talagang sagarin natin yung paghawak sa Panginoon. Kumbaga para maging tulad tayo ni Yakub. Kahit pinilaya na, hindi umaalis ang Panginoon, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako pinapaspasan. Di ba? Ganun po tayo dumikit sa Panginoon. Lalo tayo dumikit sa Panginoon. At yung pong nagtaang problema natin, papalitan niyo na Panginoon ng mas higit na pagpapala. Masaganang buhay ibibigay ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon dahil alam ko tayong lahat ay nagkakaroon na ng malaking pagtitiwala sa Panginoon. At ito yung preparasyon. Dahil kung babasahin natin yung ating binasa, sabi dito sa verse, sa verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang tao pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang nais. Dapat po hindi pa bago-bago yung ating isip sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, kung maglilingkod ka sa tao, maglingkod ka sa tao. Pero kung maglilingkod ka sa Diyos, maglingkod ka sa Diyos. At gawin mong sagad ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil lahat po ng problema, doon po naging matagumpay ang tao. Kaya nga sinabi ko, bakit nagkaroon ng eroplano? Kasi nag-isip yung mga tao, malaking problema, hindi sila makapunta sa ibang bansa. Dahil sa problema niyo, nag-isip sila gumawa ng eroplano at nakagawa ng eroplano at madaling na pupuntahan yung mga bansa na dapat puntahan. Dahil sa problema, nakagawa ng barko ang yung tao matatalino. Nag-isip sila para natin madadala ang kalakal natin sa Manila o saan lugar. Dahil nagkaroon ng problema, kaya nakaisip sila ng solusyon. Kaya po, pag may problema tayo, huwag mong tatalikuran. Amen. Huwag kang mag-a-about peace. Harapin mo. Harapin mo yung problema, pinagdadaanan mo kasi pakalipas noon. Kasaganaan. Kasi ang sabi po, sa verse 12, pinagpala ang tao na tiling tapat sapagkat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos na yung malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ang buhay na pinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. Ang pangako po ng Panginoon, buhay na ganap at kasiya-siya. Sabi po sa Kanyang salita, iba na talagang pagpapala ang nais ng Panginoon ay pagkaloob sa atin. Kaya pag pinagdadaanan tayo, harapin natin. Kasi yung problema raw, pag yan ay tinakbuhan mo, halimbawa, palapit siya iniwasan mo, bukas sasalubungin ka uli niyan. Ay, ito na sasalubungin ko. Takot ko sa akin sasalubungin ka uli niyan. Kasi, diyan na naman yan, hindi na alis, iikot lang yan sa kabilang bahay mo, gigilig ang pag-umaga, paglabas mo, good morning. Ay, gagugot mo rin ang problema mo. Kasi, hindi mo, pero pag sinalubong mo yung problema mo, hinarap mo, sabi mo, sige, lumapit ka, kakainin kita. Ay, pagka dadating ng problema mo, kinakain mo, almusal ka sa akin, naaga pa naman, naalmusalin kita. At pag may pumasok na naman, tanghalian ka, merienda ka, habang bumapas, sumasalubong yung problema, kinakain mo, lalaki ka. Amen. Lalaki ka. Lulusog ka. Kasi ito yung pagkain ng ating pananampalataya. Ang sabi po sa verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman ang maging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok.
Ito po yung pagkain ng ating pananampalataya. Ito mga pagsubok na ito. Kaya nga sabi ko, pag may pagsubok, kainin mo ng kainin. Banda muli, pag may pagsubok na lalapit sa iyo, pag nakita ka pa lang, anino mo pa lang, nagtatakbuhan na sila papalayo. Ayaw ko na dyan! Naku, kakainin ako dyan. Takot na sa iyo yung problema at ang darating sa iyo, puro pagpapala. Sabi mo sa verse 12, pag napagtagumpayan mo ang lahat ng ito, ang kabila nito ay puro pagpapalang ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po, kaya sabi ko, lahat ng mga nakikita mo sa mundong ito dahil sa problema. Diba sabi ko nga, bakit dati naman kulot na kulot ka ng problema ka? Ano ba yung buko, hindi ko malang may ganun. Yeah? Pero, nagkaroon ka ng kaisipan, kailangan magkaroon ako ng pera, nag-isip ako ng mga ideya, at nagpa-stretch ka ngayon, nagparipan ka ngayon. Ang ganda na ng buhok mo dahil doon sa problema. Problema ka kasi pag titingin mo, kulot na kulot ka, hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo sa buhok mo. Dahil doon, napariban mo, ang ganda natin naman sa pastora. Diba? Oh, dahil sa problema, nagka-problema, nagkaroon natin maganda. O dahil, kung minsan, yung disney mo, di ba, tinubuan ng pimples. O, nag-isip ka ng magandang ano kaya maganda, ano bang nakapindot ka sa cellphone, ito pala yung maganda, nakapili ka ngayon, pag-apply mo, bagay sa'yo, gumanda ka ngayon. Dahil dyan sa maliit na problema ang pimples mo, gumanda yung mukha mo. Kaya po yung problema, yan po yung ating pong gagamitin para tayo ay umangat sa buhay. At lahat po tayo dito nagkaroon ng malaking problema, alam ko. Sabi ko kanina, si Belito, ang daming pinagdaanan yung problema, si Tiamat, sa amin, ngayon sila Dudoy. Parang lahat ata tayo nagdanas ng problema. No? Si Linji, hindi naman masyadong problema, pero iniyakan talaga niya yun. Yung pagpunta. Diba? Pero alam nyo, may mga problema po ay sila po yung nagiging dahilan. Sila yung pagkain ng ating spiritual na buhay. Pag hindi po natin ito napakain, manghihina po ito. Kaya kahit masakit, kaya nga sabi ko, kahit na yung mga tao na nagpapalaki ng katawan, pupunta sa gym, bumubuhat ng mga mabibigat na bagay, nagbabayad pa yan. Pag-uwi sa sakit ng katawan, iinom ng alaksan. Pero alam nyo, bukas ng umaga, pagkatapos maligo, babalik uli yan doon. Magbubuhat uli ng mas malaki pa. Kasi lumulusog yung katawan niya. Tayo po yung pinagdadaanan natin ng mga problema, ito na po. Ito na yung reward ng Diyos sa atin ngayon. Ngayong taon, ito na po yung pag-harvest. Nakita naman natin, harvest time na talaga ngayon. For the goodness of God, dahil ito nga, dalawa na ngayon patatayong bahay dyan. Diba, nag-harvest na. Kaya may masaya-masaya dahil alam ko ito na. Kaya nga, si Leomar, advance agad siya, sabi niya, dapat iaangat ko, ililibit ko yung aking flooring kasi alam ko magiging simentado ito eh. Ganun yung ano, kasi ay, mahirap maglakad ng patagit-tagilid. Kaya, advance agad ng ganun. Ako, wala ako ibang iniisip kundi kung paano palakin ang templo ng Panginoon. Lagi ko, nag-iisip ako anong tamang taas, anong tamang laki, anong tamang upuan. Sabi ko dapat yung mga nauna dito dapat mayroon tayong mga special na upuan. Yung pag umupo ka, pwede kang matulog. Diba? Pwede kang matulog. Hahanap tayo ng mensahero na mahaba magmensahe. Kasi ang ganda kasi ng upuan, matutulog kayo. yung komportable ba? Masad sa likod. Yun. Pipindutin ka lang ganun, di ba? Talagang alam po ninyo, yung mga ating mga ginagawa sa buhay na ito, isipin lang po ninyo lagi ang Panginoon. At yung po mga pagsubok na yan, sabi ko nga, yung mga problema, siya pala yung naging dahilan, kaya tayo naging maasenso. Sa ating buhay, sa ating bansa, lahat ng bansa pala yan ang pinagdaanan. Kaya pala nagkaroon sila ng magandang buhay dahil sa problemang yun. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil nakita natin ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Na talagang totoo talaga nagaganap ito at ito po ay magaganap patuloy sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat dahil nagdaan na kami dito. Kaya ito na talaga yung harvest time na ibinibigay ng Panginoon. Magka-harvest na talaga tayo. Sabi ko nga, nakaraan, sinisip ko ngayon, sabi ko, malapit nang matapos yung bulugan na kutsi. Yung kutsi nakapangalan sa kanya, ilang months na lang.
Sabi ko pagkatapos nun, pili tayo mag-ipon, kumuha ka ng van. Diba? Ganun lang yung bahay niya, pero nakapark yan ang service niya, van. Ha? Van yung nakalagay. Tapos sabi ko, pag may magre-rent, ikaw na rin magdadrive. Kahit may rent lang sa'yo isang buwan, 4 na beses, may babayad mo na ron sa monthly mo. At magagamit natin yun sa pananalangin sa buong Puerto Princesa. Alam ko niyo, yung mga bagay na kailangan mo, magbibigay ng ideya. Sabi ng Panginoon sa binasa natin, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Ang Diyos ay hindi maramot magbigay. Masagana po siya magbigay. Kaya sabi ko, yung bawat problema, yun po ay mayroong solusyon. At ang solusyon ng kabila po ng pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Pwede mangyari sa buhay ni Jojo. Silum-lum nga, nagulat ako. Sabi niya, ayoko na pa makukuha ng bulugan. Kasi mahirap nga raw. Kaya, ikakas ko na lang. Ha? Kasi ginawa ang Panginoon. Kasi sabi niya, pwede naman pala siyang mag-loan. Pag ganong hinihintay lang niya yung ang tawag lang yung hinihintay niya. Yung pislip niya. Salamat sa Panginoon na talagang tayo po may ibinibigay ang Diyos ng mga idea. Amen. Kaya huwag kayo magsawang lumapit sa Panginoon. Punong-puno ng idea ang Panginoon na ibibigay sa iyo. May pamamaraan ng Diyos kung paano man niya pagpapalain. Hindi natin abot, hindi natin kaya isipin. Ang mahalaga, hindi ka ginugutom ng Panginoon habang hinihintay mo yung pagpapalang para sa iyo. Meron pang ginutom ng Panginoon dito? Wala naman ata. Diba? Oo, may pinagdaanan pero hindi tayo ginutom ng Diyos. Ibig sabihin, piniprepare tayo ng Panginoon at may ibibigay sa atin ng malaking pagpapala. Ako po, lagi ako naniniwala na sa taong tapat sa Panginoon, mayroon pong pagpapala ibibigay. Kaya lagi kong sinasabi na ang iyong hinahanap, matatagpuan mo ito sa presensya ng Panginoon. Pag nasa presensya ka ng Diyos, aayusin ng Panginoon ang buhay mo at makikita mo yung tagumpay mo bandang huli. Kaya nakaraan ng share ko sa inyo, tayo isang parula. Nasa gitna ng dilubyo sa karagatan, sa gitna ng malaking alon, sa gitna ng mataas na yung mga sakuna sa karagatan, ang tao po na naroon sa karagatan, walang ibang tinitingnan kundi yung parula. Kasi alam nila nandun ang kanilang kaligtasan. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay parula, tayo po ay ilaw, at yung mga taong naghihirap ng kalooban, hindi nila alam kung anong gagawin nila, may minsan darating siya sa iyo para humingi ng payo, humingi sa iyo ng advice. At makakapag-advise ka kasi pinagdaanan mo na ito. Kaya natin pinagdadaanan ito para ito sa atin. Para ito sa kanila. Kaya natin ang pagdaanan, hindi ito para sa atin, kundi ito para sa kanila na maitutulong natin sa kanila pagdating ng panahon. Kaya pinadaan ng Panginoon doon kasi alam ng Panginoon, pagbigay ng pagpapala sa iyo, alam ng Panginoon, kaya mo na itong i-manage. Hindi mo na ito pababayaan. Masisinupin mo na itong perang ito, gagamitin mo ito sa tama, at marami kang matutulungan pagdating ng panahon. Masasabi mo, pinagdaanan namin yan, Brad. Malalampasan mo yan. Manalangin ka lang sa Panginoon. Kaya binibigyan ng Panginoon yung mga bagay niya sa atin. Isipin mo, lahat tayo nakaranas ng mga pagsubok at yung mga bagay na yan pagdating ng panahon, isang malaking testimony sa atin. At pag may mga taong lalapit sa atin, pinagdaanan namin yan, Brad. Kaya nga sabi ko, pag tayo may problema, lumapit tayo sa tamang tao. Kasi meron na po akong experience niyan. Sa Taytay, nangyari talaga. Kasi nagka-problema sila mag-asawa, ang nalapitan niya ay hiwalay sa asawa. Ang payo, hiwalayan mo! Tingnan mo ako! Ngayon, malayang malaya. Diba? Kaya dapat tingnan natin kung sino yung dapat mong lalapitan. Pag may meron kang problema, unahin mo muna ang Diyos. Amen. Unahin mo muna ang Diyos. Huwag muna si Kumari, huwag muna yung mga kakilala mo sa labas. Unahin mo muna ang Panginoon. Pagpasa ka ng salita ng Panginoon, manalangin ka, unahin mo ang Panginoon. Tamang payo po ang makagawa mo. Tamang landas ang iyong tatahakin dahil ibibigyan ka. Kasi lahat po tayo nagkakaproblema, pero ang Panginoon po ang magbibigay ng solusyon. Salamat po sa mga salita ng Panginoon. Ulitin ko lang yung binasa natin
Sabi niya rito, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magkatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Sabi niyo sa last verse, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa pagkabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Sana ito meron tayo na po kalakasan natin sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon sa inyong mensahe sa aming Sunday School sa umagang ito, Father God. Alam namin, Panginoon, na kami po ay patuloy na magtatagumpay, Panginoon. Alam ko, Father God, ng bawat isa dito, Panginoon, ay daan ng pagsubok sa buhay, pero sila po ay patuloy na nagtiwala sa inyo, hinawakan nila, Panginoon, ang pagtitiwala, at sila po ay nagtagumpay. At ngayong taon, Panginoon, papalitan mo, Panginoon, kagalakan, kasiyahan, pagpapalang kasaganaan at pagkakaloob naman sa mga anak mong narito, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Ngayon pa lang po ito namin ang pinasasalamatan. Nitim na namin ito, Panginoon, na may kasamang pag-asa at pagtitiwala sa pangalan ng inyong anak, Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you, Lord.